Hello, Sagittarius. Ito na yung year 2026 reading mo. Silip sa year 2026 mo. So, kuha muna tayong mga cards. Latag natin. Tapos pag-uusapan natin yan isa-isa mamaya. Thank you nga pala sa iyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Bago ka man dito or matagal na, maraming salamat. Overall energy mo, sa iyong tarot cards, meron ka 9 of Swords, Challenge, Knight of Wands reversed. Good stuff, good news, you have Devil reversed. Career, financial kabuhayan, you have Page of Pentacles. At yung love life mo, you have Six of Cups. Fortune cards mo, meron, labas na labas yung jealousy. Simula yan kay Libra. Kay Scorpio, not sure kung lumitaw. Pero kay Libra lumitaw to eh. So, jealousy at saka opportunities. Wow! Umpisahan na natin. Sagittarius, yung unang oracle card mo ay Gates of Triumph. Yan, kung nababasa mo. Doon pa lang, sa title mo, mabigat na, matindi na. Gates yan of Triumph. Ibig sabihin, may triumph, may success na naghihintay sa'yo sa pagpasok mo dito sa gate na ito. It could be a portal, a gate to success mo. Ayan o. Success expands in your life. So, merong growth, may expansion, may success. Andun yung new possibilities na mag-level up ka, mag-triumph ka. Meron kang, you will enter sa ganitong period. Ito na yung gateway, nagbubukas na yung opportunity mo na ma-achieve mo itong triumph na to, itong expansion na to, itong success na ito, overall, in general. No? Next, be bold and make the first move, Cardinal Moon. Siyempre, ang success, hindi yan easy na kukuha. Hindi yan yung dumilat ka lang, successful ka na, nag-triumph ka na. Kailangan maging malakas loob mo. Ayan nga, yung next oracle card mo. Be bold and make the first move. Mag-i-initiate ka. Mauuna ka. O baka maybe this is something na pwede kasing i-challenge mo talaga yung sarili mo na malagpasan mo yung limitations mo and talagang lalakasan mo yung loob mo. Meron something dito specific na ikaw yung mauunang mag-try. Oo. Kasi usually yung mga nagiging successful, ganun eh. Especially sa negosyo. Sila muna yung sumusubok. Meron silang idea, meron silang bagay na sila yung unang nakakadiscover. Tapos mag-hit yun, magiging successful sila. Parang more on ganun yung nafe-feel ko. So para dito sa i-triumph na to, success na to, para ma-achieve mo yan, mukhang ikaw talaga yung mag-i-initiate dito. Ikaw muna yung unang susubok. Yun yung nafe-feel ko dyan. So, sangkaterba talagang pakikipagsapalaran yan, taking a leap of faith, katapangan para magawa mo yun. Pero kasi once na mag-succeed ka, diba, andun na yung andun na yung glory, yung triumph mo. Diba? Next card mo is jealousy. So, may mga taong naiinggit sa'yo ngayong 2026.
Oo, hindi mawawala yung mga ingitero-ingitera pa rin. Sabi dito, watch your back. Yung mga taong pinagkakatiwalaan mo ng mga personal secret mo, plano mo, trust mo, mag-ingat ka doon kasi baka yun yung isa sa mga ingitero-ingitera na isa-sabotage, tatraidorin ka pagdating sa mga secret mo at plano mo. Okay? Okay, sabi dito, mag-spend time ka rin outdoors at saka sa nature. Huwag kang puro trabaho lang din. Okay? At ito na nga yung mga opportunities. Gates yan. Take note. Gates. Plural. Opportunities. Plural. So, feeling ko lang, hindi lang isa yung gate ng opportunity na magbubukas sa iyo according to eto sa dalawang barahan na to. A stranger is about to change your life daw. Exciting times and plenty of action plus a special family reunion looks likely. Lumilitaw dito. Reunion ito. So, may mga reunions, whether family or hindi. No? Kasi ito, area ng love to eh. Pupunta tayo dyan mamaya. So, dito muna tayo sa overall energy. According to the first tarot card na nahugot natin, you have the Nine of Swords. Andito nga lang yung mga stress, worry, overthinking. Ito yung mga isipin, pinoproblema mo. Maraming opportunity, andyan yung success, yung expansion, kaya lang ang dami mo ring problemahin, isipin, stress, no? Diba nawawala yan eh. Ang ano lang talaga dito is paano mo i-manage at saka yung wag kang magpadala doon sa sobrang stress, anxiety. No? Minsan overthinking lang din yan. So, may mga bagay na hindi mawawala sa isip mo, poproblemahin mo, iisipin mong paulit-ulit, yun lang yun, maaaring mag-cause sa'yo ng insomnia, anxiety, fears, insecurities, stress, no? Some of you, it could even put a toll on your health kung hindi ninyo mamamanage yung mga bagay niyan. Okay? So, pwedeng ang daming isipin ngayong year na to. So, challenge mo yung the Knight of Wands. Ang problem mo rito is pagta-travel or pagti-take action. Iyon na nandun sa challenge mo. Kasi may mga bagay kang gustong gawin, may mga gusto kang puntahan, ma-achieve, kaya lang parang may mga delays para maisagawa mo yun or mapuntahan mo yun. Yun yung nafe-feel ko more on dito sa Knight of Wands reversed mo. Andun yung ano mo eh, andun yung passion mo, andun yung excitement mo, enthusiasm mo. Kaya lang may mga bagay na sagabal para maisagawa mo yung pagtitake ng action mo na yan or pagta-travel mo na yan. No? Or it could be may delay when it comes to traveling, tsaka dun sa mga gusto mong gawin since baliktad yung Knight of Wands mo. Sa good stuff, good news, the devil reversed ito. Wow, so unti-unti ka nang nakakahulagpos dun sa mga bagay, tao, or situations na maaaring natali ka dun ng matagal kasi maaaring naano ka dun eh, nagkaroon ng dependency, nagkaroon ng attachment na matindi, or even obsession. Actually, ito yung mga toxic na nag-hold back sa'yo for quite a while. And ang maganda ron is humuhupa na yon or makakalaya ka na dyan ngayong 2026. It could be toxic connections, romantic man hindi, it could be toxic situations, addictions, obsessions, anything, excuse me, nadigay ako. Anything na sabi ko nga yung parang na stuck ka dyan, natali ka ng for a while, no? So, yan na yung good stuff. Unti-unti ka nang actually, nagising ka na itong mga bagay na ito ay wala talagang mabuting maidudulot sa'yo. Kaya ikaw na rin mismo ang
tatapos and mag-aalis sa sarili mo dyan ng kusa. Okay? Financial career kabuhayan, baliktad ang page mo. So, may mga delays nga, no? Yung nga sinasabi ko rito. May mga bagay kang gustong gawin, may isa katuparan, mag-take action, mag-travel, pero may mga delay. Pagdating sa pera, sa career, sa negosyo mo, ganun din. Meron dito something na dapat gustong-gusto mo nang simulan, hindi mo masimulan. Hindi ko alam kung may problem about budget, no? Or meron kang hinihintay pero ang tagal-tagal nung hinihintay mo dahil tuloy dun sa paghihintay mo na yon, pwedeng pera or whatever. Basta related sa trabaho, sa pera, sa negosyo, pwedeng na-delay. Na-delay na tuloy yung schedule mo na dapat ginagawa mo na yan, umpisahan mo na yan, sa kakahintay mo lang doon. So, yun lang yung nafe-feel ko. Meron kang gustong-gusto ng itanim yung seed na yun, hindi mo siya magawa dahil lang may blockage, may delay. Love life mo, Six of Cups. Ito na yung nostalgia na sinasabi ko. Could be memories of the past na bumabalik-balik sa'yo about a specific person of yours, past mo man ito or ex mo. Nandun pa rin yung possibility na alam mo yun, hindi pa rin makalimutan yung magagandang alaala ninyo. No, sa isa't isa nitong person na to. Pero possible din na ma-reunite ka kasi eh. Baka malay mo, magkita kayo uli, makapag-usap kayo uli, magtagpo kayo uli somewhere. Basta parang magkakaroon uli ng encounter. Pero does not necessarily mean na magkakabalikan kayo. No? Pero parang magkakaroon uli ng chance na magtagpo yung landas ninyo or makapag-usap kayo uli or makapagkita. Okay? Kasi may parang some kind of reunion. So, hindi mo inaasahan, you have Two of Cups reversed. Oh, feeling ko lang this is a partnership na maaaring hindi mag-work, hindi mo inaasahan siguro. Siguro akala mo nung, pwedeng romantic, pwedeng hindi. Siguro akala mo nung una, ay oo, magandang kasama to, magandang partner to, mukhang magkakasundo kami. Pero it will turns out na malalaman mo rin in the end na hindi pala talaga kayo compatible or hindi talaga kayo magkasundo or hindi talaga kayo para sa isa't isa, bagay, romantic man itong connection na to or hindi, or partnership. Pwede rin naman kasing partnership, hindi lang naman sa love yun. O meron din lang talaga inaasahan na hindi mag-work, yun lang yun. And pwedeng magbabago na yung may something dito na parang magbabago na yung pagtitinginan or pakikitungo sa isa't isa, whether romantic yan or hindi. Papatay ng mga tea leaf cards para sa ibang paparating sa iyo, Sagittarius na. 2, 3, 4. Axe. Forces working against you. Forces. Pag sinabing forces, hindi lang naman, pwedeng hindi tao ito. Pwedeng mga circumstances, mga pagkakataon, or mga negative forces na maaaring yun yung nagiging reason para mahirapan ka, para alam mo yun, hindi para ma-delay mga bagay-bagay. Kasi meron ditong mga bagay na hindi nagwo-work eh sa circumstances mo eh. Like parang mga sagabal, di ba yung mga binabanggit ko kanina. Old woman, dealing sa relationship with an old woman, kung sino man itong old woman, ngayong 2026 sa'yo.
Haystack, karma, you will reap what you have sown. So kung ano yung itinanim mo, yun yung aanihin mo ngayong 2026 Sagittarius. Walang sinabi dito kung positive or negative ito. Ito na yung mga consequences, results, bunga ng kung ano man yung mga itinanim mo or itatanim mo. Tinanim mo noong 2025 or itatanim mo ngayong 2026. Crown, honor and respect will come to you. Okay, so if you're para sa akin, this is a sign na makukuha mo yung deserve mo na treatment eh. Na specific yung honor and respect sa kung saan man itong lugar na to. Relationship man yan or hindi, workplace, etc. At least magiging, kumbaga tama lang para sa'yo na makuha mo yung deserve mo na honor and respect dito. Yun yung matatanggap mo, yun yung ibibigay sa'yo. Okay, so yun yung pinaka-reading mo. Take care, God bless, babush.